mga kababayan, sinabihan po tayo dito na huwag po tayo magsasalita ng hindi maganda dahil baka may mga nakapaligid na mga pulis na handang dakpin ang lalaban. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Kayong mga pulis na naandyan, alam nyo sa puso nyo na mali ang ginawa ni Torre. Alam ninyo na abusado na ang gobyernong ito. Kung hanggang ngayon, nagbubulag-bulagan pa kayo, anong tawag sa inyo? Traitor sa bayan na ito. To the international media, this is not about Duterte and Marcos. This is not about America, US, Japan. No! This is about humanity. They kidnapped our president. What will you do? Uulitin ko po, hindi tayo nananawagan dito ng kaguluhan, rebellion, dahil ako po ay against dyan. Ito na po yung panahon ng nayuyurakan na ang ating karapatan. Masyado na pong mababaw ang tingin sa atin. Ang katotohanan at katuwiran ay tinatapakan na. Hindi na tayo pwede magbulag-bulagan dito. Hindi natin pwedeng isarado ang ating mga mata. Kung ano yung dapat nating ipaglaban na natin. Ito na po yung panahon na yun. To give it due process. Where's the justice? Where is the justice for the Filipino people? Every time at work they ask me, oh, so it means you have given up your sovereignty because you give up your own, the person that you voted for 16 million people. Okay, I appeal to the ICC. I appeal. This guy will not going to do his work without the mandate of 16 million Filipinos. Correct! Voted for him. This guy will not going to be a president without the war on drugs that he promised to us, poor Filipinos. Correct! Because only, ladies and gentlemen, the international media, if you really want to know the truth, please interview the ordinary citizen in my country. ICC. Kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Magpa-pressure ka sa Interpol? Ha? Pero ang lumalabas, mas gigil na gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people? Sino siniservisyohan niya? Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Kasi ang Filipino people, yun ang pinadala niya doon sa dahig. So ngayon ay andito po tayo sa isang post ito ng isang dito sa social media. So titignan natin kung anong post na ito. Ito yung nakalagay dito, no? If you still get your news from GMA, ABS, PTV, TV5, Rappler, Enquirer, Philippine Star, you are not being informed. You are being manipulated. So ito ay post lang po ito, no? Tapos mayroong hashtag no to fake news dahil lumalaganap na ang mga fake news ngayon, no? Lalong-lalo na itong talagang napailigid natin, no? Marami kitang-kita natin yung nagpi-fake news dito. Kitang-kita natin. So ito, titignan lang natin itong post na ito, no? Wala tayong sasabihin dito na ganyan. So depende na po sa inyo kung anong opinion nyo dito sa post na ito. At ngayon titignan natin yung mga reaction. So titignan lang natin yung reaction. Wala tayong dito, no? Wala tayong ibang
ibig sabihin dito. Baga magtitingin lang tayo kung ano ng reaction sa mga tao dito sa social media, dito sa post na ito. Mayroon itong 27,000 na reaction, no? 27,000 at 3,700 na comments at 6,900 na share. So titingnan natin yung 27,000 na reaction. So sa 27,000 na reaction, mayroong 19,000 nag-like at 4,500, almost 4,900 yung tumatawa at may 3,200 yung nag-heart. No? So yan, no? So, yan po yung reaction ng mga tao dito. No? So bahala na kayo kung paano nyo sila titignan itong post na ito. Bahala na kayo ano sa mga opinion nyo, kung ano ba yung mga nagla-like, tumatawa, really hard, kung ano bang ibig sabihin nila. So, opinion nyo na yan. Ayan, titignan na dito sa mga text nila, ay mga comment nila. Ito yung una, no? So, may nag-comment dito, sabi nila, true. At ito naman kasunod, no? We only listen to the weather forecast portion. The rest is hogwash, edited to suit their narrative. Okay, so ito mga comment lang itong binabasa natin, no? Ito pa, I don't know the virus station. I have several friends in the Philippines who are incredibly ill-informed on almost every issue. You get it from preacher, mostly the evangelist. O, diba? Ito pang isa. Go to international news. O, ito pang isa. TikTok has very accurate news rather than the said local TV station. O, yun. Ito po yung madami po itong mga comments dito. So, bahala na po kung interesado kayo. Bahala na po kayo kung anong magiging opinion nyo sa post na ito. So, pinapakita ko lang sa inyo itong post na ito na ayan na nga. So, bahala na po kayo kung anong magiging opinion sa post na ito. To them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuhuli at magpasagawa ng warrant na kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan po ito dumaan sa ating court system. Ito po ay kinakailangan ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi ho namin pakikialaman kasi yan po trabaho ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC, gusto mong enforce ng Interpol dito, pero para ito ay matuloy at hindi magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. There's some things that the Supreme Court would be looking at. If what was alleged in the crime would have happened before they're still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant, or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal. Ang problema nga ho ay meron po sinasabi yung mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo pero ang hawak daw nila 8. Pero sa 8, ang makakausap nyo 2 lang. Tapos yung 2 pa, wala pang ibibigay na totoong ebidensya. Napakahirap po talaga maghabol. Ang yung nag-hearing po ang Human Rights Committee ng Kongreso tungkol dito. At ang lumalabas po talaga, yung mga nangyari po kasing EJK nung panahon na yon, wala hong police report Walang police blotter, wala hong record. Kaya napakahirap po maghabol talaga.